Mr. Silent Channel. Kabanata 0411 Fengwu. 0411. Habang bumubulong ang babae, isa pang gintong apoy ang sumabog, parang gintong sunflower na namumukadkad. Ang nagliliyab na mataas na temperatura ay nagparamdam sa mga tao ng 10-10 metro ang layo na sobrang init, at ang taglamig ay tila lumipas sa isang iglap, papasok sa mainit na tag-araw. Bang! Sinipa ni Ye Fan ang kamay ni Xiao Ziner, at ang kanyang sapatos at pantalon ay agad na naging abo. Tinamaan si Xiao Ziner sa lakas ng sipa na ito, napaatras ang katawan, namamanhid ang kanang braso, nakakunot ang mga kilay, at halatang hindi siya komportable. Huminga ng malalim si Ye Fan pagkatapos niyang lumapag, at tumingin sa kanyang nagniningas na pulang kalahati ng kanyang binti. Kahit na hindi ito nasunog, ito ay bahagyang nasunog, ngunit ang pinsalang ito ay baliwala para kay Ye Fan. Mabuti na lang at mabilis ang takbo, at naiwan nito ang gintong apoy sa sandaling mahawakan ito, kung hindi, baka maihaw ang buong binti. Paano ito magiging posible? Tumingin si Xiao Ziner sa mga binti ni Ye Fan mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag, kaya mo talaga ang aking Feng Yan. Kaya ang apoy na ito ay tinatawag na Feng Yan. Hehe, buti na lang nausog ko ito. Mabilis ang iyong mga binti, kung hindi, baka masunog ka. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, naramdaman niyang mahihirapan siyang samantalahin ang ganoong laban, at kailangan niyang lumayo. Gayunpaman, dumating din ang problema. Dahil nagawang kunin ni Xiao Ziner ang kapangyarihan ng kanyang binti, ipinakita nito na ang babaeng ito ay hindi lamang makapangyarihan sa Feng Yan, ngunit ang kanyang pisikal na kalidad ay napakalakas din. Sa makatuwid, hindi sigurado si Ye Fan kung ang pangmatagalang pag-atake ay maaaring magdulot ng banta kay Xiao Ziner. Ikaw ang unang tao sa aking pamilya na nasunog ng aking apoy ng phoenix at buo pa rin. Si Xiao Ziner ay nagpakita ng isang nasasabik na ngiti, ang iyong katawan ay talagang masaya. Nakaramdam ng pagkabigla si Ye Fan, sa pakikinig sa babaeng ito, paano ito magiging parang laruan. Ito ang galaw ko. Fengwu, double whips. Bumagsak ang boses ni Xiao Ziner, at ang kanyang matikas na figure ay lumundag na sa hangin, umikot ng ilang beses sa hangin, at dalawang apoy ng phoenix ang tinangay ng hangin. Kung titingnan mula sa ibaba, para itong dalawang gintong laso na nahuhulog mula sa langit. Si Ye Fan ay walang sapatos sa isang paa, at habang ang isa ay nakahubad, mabilis siyang umiwas ng pabalik-balik. Bago mo alam ito, ang lupa ay puno ng mga tinunaw na bato, at ang ilan sa mga ito ay muling tumigas, na nag-iiwan ng mga itim na uka. Ang buong grupo ng Taijimen ay mukhang natulala, tulad ng panunood ng mga immortal na naglalaban, na pabuntong hininga na lamang sila sa paghanga. Si Xiao Ziner ay kumakaway ng mahabang latigo ni Feng Yan, lumilipad sa hangin na parang anino, patuloy na sinusubaybayan ang figure ni Ye Fan. Tila mahirap tamaan si Ye Fan ng ganoon katagal na pag-atake. Bumagsak si Xiao Ziner sa lupa at ibinuka ang kanyang mga braso. Mabilis na nakondense ni Feng Yan ang daan-daang maliliit na light spot sa kanyang harapan, na parang ulan ng apoy na umaaligid sa kanya. Katulad ng dati. Fengwu, ulan ng apoy. Nanginginig ang mga braso ni Xiao Ziner, at ang ulan ng apoy ay parang isang marahas na bagyo, umaatungal palayo sa direksyon ni Ye Fan, na tinatakpan ang langit at ang araw. Natagpuan ni Ye Fan na mahirap para sa kanya na makatakas, kaya maaari lamang siyang tumakbo sa isang malaking bulwagan, nakasandal sa mga dingding at iba't ibang mga dekorasyon upang harangan ang mga apoy ng phoenix na ito. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng sari-saring ingay mula sa bulwagan na ito. Ang mga dingding, haligi, bubong at maging ang mga muebles ay nilamon ng mataas na temperatura, at pagkatapos ay nag-apoy, na nagiging isang dagat ng apoy. Biglang nawala ang anyo ni Ye Fan, na parang nilamon sa dagat ng apoy na ito. Nang makita ito ng dawas na si Guyu, tuwang-tuwa siya, iniisip na nasunog na si Ye Fan hanggang sa mamatay. Hanggat namatay si Ye Fan, magkakaroon siya ng paraan para buhayin ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ng Taijimen ay namamalagi dito. Kahit na siya ay kunin ng kaluluwa ng dragon, ang malaking bagay ay isang multa at isang paghingi ng tawad, at hindi siya gagawa ng labis. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Xiao Ziner na patay na si Ye Fan. Sumimangot si Xiao Ziner, at anuman ang apoy sa kanyang harapan, pumasok lang siya ng ganito. Ang mga apoy na ito ay nasa kanyang tabi, at wala silang kabagsikan, na parang walang temperatura. Lumabas ka at magtago, ano ang punto? Malungkot na sabi ni Xiao Ziner. Nagulat ito sa lahat ng nasa Taijimen sa labas. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ng apoy at ulan, nawasak ang bahay, at makakaligtas pa si Ye Fan. Ngunit sa pag-iisip lamang tungkol dito, lumitaw ang figure ni Ye Fan. Nakita kong biglang sumabog si Ye Fan mula sa dagat ng apoy. Parang walang epekto sa kanya ang apoy. Kahit na nasunog siya, walang sakit si Ye Fan. Sinuntok ni Ye Fan ng kamao si Xiao Ziner sa kanyang likuran, napakabilis kaya't si Xiao Ziner ay hindi na nagkaroon ng oras para lumingon. Ang nerbiyos ni Xiao Ziner ay tensyonado, at siya ay mabilis na tumapak sa lupa. Boom! Ang gintong apoy ng phoenix ay sumugod mula sa lupa sa likod niya. Nagmamadaling umiwas si Ye Fan, naiwasan ni Kankan itong phoenix flame beam, at pinagpawisan siya ng malamig. Damn it!
Paano mo pa mailalabas si Feng Yan sa lupa? Hindi napigilan ni Ye Fan na gustong pag-alitan ang kanyang ina, masyadong hindi makatwiran ang mga galaw ng babaeng phoenix na ito. Ito ba ang Magician's Wall of Fire Magic? Lumingon si Xiao Ziner at buong pagmamalaking sinabi, ang galaw na ito ay ang Fire Pillar, sa Phoenix Dance. Maliit na galaw lang ito. Talagang makakalakad ka sa mga apoy na ito. Mukhang hindi banta sa iyo ang ordinaryong apoy. Ngumisi si Ye Fan. Sa katunayan, bagamat may mga apoy sa lahat ng dako, ang mga apoy na ito ay mga ordinaryong apoy lamang na pinaliyab ng mataas na temperatura na dala ni Feng Yan, at hindi ito nagdulot ng banta sa kanyang pisikal na fitness. Miss Xiao, I think we should stop fighting. From the current point of view, I can't close to you, and your moves can't catch up with me. If we fight like this, we can't tell the winner. Sabi ni Ye Fan. Ngumuso ng mahina si Xiao Ziner, hindi ko man lang naipakita ang kalahati ng lakas ko, paano mo nalaman na hindi ko masabi? Ang pagkakaiba. Napabuntong hininga si Ye Fan, dahil, wala pang kalahati ng lakas ko ang ipinakita ko. Nagmamayabang, sabi ni Xiao Ziner nang may pagkadismaya. Nagkibit balikat si Ye Fan, kung ganoon ay maaari mong subukan ang iyong makakaya, bakit mag-aaksaya ng oras? Kung ganoon ay baka mamatay ka, sabi ni Xiao Ziner nang hindi nagbibiro. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabi, maraming tao ang nagsabi nito sa akin, ngunit nabuhay ako. Malamig na ngumuso si Xiao Ziner, kung gayon, tingnan ko kung sulit ka. Yan pagkatapos ng lahat, si Xiao Ziner ay sumugod muli kay Ye Fan, isang maapoy na pulang figure na nakabalot sa Feng Yan, at dalawang gintong apoy na letigo ang hamampas kay Ye Fan. Matapos mabilis na umiwas si Ye Fan, dinampot niya ang kalapit na batong leon at inihagis ito kay Xiao Ziner. Ang batong leon na tumitimbang ng ilang tonelada ay nakabalot sa ulap ng apoy ng phoenix sa gitna ng hangin. Bagamat marami itong natunaw, hindi ito ganap na matuno sa ganoong kaikling panahon, at mayroon pa rin itong malakas na kapangyarihang mapanirang. Ang mahabang letigo sa kamay ni Xiao Ziner ay naging isang mahabang espada ng apoy ng phoenix, at nahulog ang espada, at ang batong leon ay naputol sa kalahati sa isang volley at gamulong sa magkabilang gilid ng babae. Kasabay nito, sinamsam din ni Ye Fan ang kawalan, at itinaas ang isang gumuhong halijing bato, at binasag ito patungo kay Xiao Ziner. Feng Dance, Kulog. Kabanata 0412. 0412. Hindi mabilang na apoy ng phoenix ang namuo sa pagitan ng mga kamay ni Xiao Ziner. Ang mga apoy ng phoenix na ito ay nakabuo ng marahas na enerhiya sa pamamagitan ng friction at interlacing, na lahat ay natapos ng wala pang isang segundo. Nang i-condense ni Xiao Ziner ang magagalitin na bowl ang liwanag na ginawa ng apoy ng phoenix, malapit nang dumating ang halijing bato na ibinaba ni Ye Fan. Inilunsad ni Xiao Ziner ang isang phoenix flame light ball. Sa sandaling tumama ang bola sa halijing bato ni Ye Fan, nagkaroon ng malakas na pagsabog. Boom! Ang halijing bato ay hinaipan sa hindi mabilang na mga piraso, nabigong magtagumpay si Ye Fan, at lumundag ng may panghihinayang, habang si Xiao Ziner ay pinagpapawisan din, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa lalaki. Sa pangkalahatan, hindi niya kailangang gamitin ang Thunderbolt na galaw, dahil ang mapanirang kapangyarihan ng paggalaw na ito ay kahanga-hanga, at ang karaniwang mga kalaban ay hindi man lang mahawakan ang kanyang Feng Yan, lalo pa ang mataas na temperatura at paputok na kulog. Ngunit ang mga pamamaraan ni Ye Fan ay mayabang at hindi makatwiran, at si Xiao Ziner ay hindi nang ahas na magpigil. Miss Xiao, mahirap talagang lumapit sa iyo, bumantong hininga si Ye Fan at umiling. Nararamdaman niya na ang lakas ng Phoenix Girl, bukod pa sa kanyang physical fitness at reaction speed ay top-notch, ang susi ay si Feng Yan na walang dead ends. Ang ganitong uri ng talento ay talagang isang modelo ng pagsasama ng opensa at depensa, at ang kanyang mga kasanayan sa sayaw ng Phoenix ay iba-iba at hindi mahuhulaan, na nakakasakit din sa ulo. Ang punto ay, ang ganitong pamamaraan ay malinaw na isang pangkaraniwang panlilinlang lamang ng batang babae ng Phoenix, at hindi pa siya nagpapakita ng kakayahang talagang desperadong alagaan ang bahay. Mahirap kang mahuli, sabi ni Xiao Ziner, bagaman wala kang magaan na kasanayan, ang iyong mga binti ay kasing bilis ng multo. Kung gusto mong tumakas, hindi kita maabyutan. Ano ang ibig sabihin ng maging tulad ng isang multo? Hindi mo maaaring gamitin ang cheetah o hangin bilang isang pagkakatulad. Ang mga multo ay masyadong bobo. Ngumisi si Ye Fan. Walang pakialam si Xiao Ziner, ang bilis mo kasing multo. Dahil alam mo rin na hindi mo ako maabyutan, pagkatapos ay mag-aaway tayo sa isa't isa, at walang magiging resulta. Bakit hindi tayo tumigil doon? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Umiling si Xiao Ziner, bagaman hindi kita maabyutan, hindi ka makakaalis kung gusto mong patayin si Guyu, kaya maari mo lang akong paglaruan dito. Maraming uri ng laro ang laruin kasama mo. Ano ang gusto mong laruin? Bumper cars, roller coasters, nanghuhuli ng mga manika, pangingisda, barbecue, hulihin ang manika. Kaya mo ba yun? Natigilan si Ye Fan, iniisip kung paano nagulat ang babaeng ito. Oo, hindi mo ba igalaw ang iyong mga kuko at pinindot ang isang pinjutan upang kunin ang manika? Ngunit mahuhulog ang manika. Seryosong sinabi ni Xiao Ziner, hindi mahigpit ang mga kuko.
Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi mo naiintindihan ngayon, kailangan mong hilingin sa mga tao sa tindahan na tulungan kang ilagay ang manika sa isang mas magandang posisyon. Kapag humahawak, dapat kang tumuon sa parehong anggulo, at ang susi ay ang pag-alog ng poste ng desperadong. At saka, kailangan mong patuloy na hawakan ang bagay na iyon. Kung mas mahawakan mo ito, mas madali itong mahuli. Talaga, posible bang hayaan silang ilagay ang manika? Tila tumalikod si Xiao Ziner. Nang marinig iyon, kumunat ang noo niya at sinabing, ano ang ibig mong sabihin sa pagbato ng patpat? Ano ang silbi niyan? Hindi ko alam, marami na akong nahuli na mga manika. Hindi naabala ni Yefan ang sinuman. Nakipaglaro siya kay Ma'am Umo noon. Maraming beses. Ang mga diskarteng ito ay sinabi sa kanya ni Mumumo, at hindi niya alam ang katwiran, kaya itinuring niya ang mga ito bilang paniniwala sa kasamaan. Ang grupo ng mga tao sa Taijimen, kabilang si Guyu, ay natulala na. Ang dalawang dakilang Diyos ay nag-aaway ng gusto ngayon na sila ay takot na takot. Kung ganoon, maaari mo akong samahan na hulihin ang manika sa susunod, sabi ni Xiao Ziner na may seryosong mukha pagkatapos mag-isip tungkol dito. Nagtanong si Yefan, Miss Xiao, hindi mo pa ba napupulot ang manika? Natahimik si Xiao Ziner saglit, kinagat ang ibabang labi, at sinabing, hindi ko sasabihin sa iyo. Si Yefan ay mukhang natigilan, ngumiti siya at sinabi, walang problema, pagkatapos ay pumayag kami, sasamahan kita upang hulihin ang manika, at tatawagan kita dito ngayon. Hindi, nagbago ang magandang mukha ni Xiao Ziner, at malamig na sinabi niya, hindi pa kita nasusunog, at hindi ko pa natatapos ang laban. Naging berde ang mukha ni Yefan, nasusunog. Nasusunog. Ikaw o siya ay susunugan ako, at ako ay mamamatay. Paano kita sasamahan para hulihin ang sanggol? Kung gayon wala akong pakialam, wala pang mananalo, sabi ni Xiao Ziner. Si Yefan ay malapit nang umiyak ng walang luha, ikaw. Bakit hindi ka makatwiran bilang isang babae? Hindi ka ba pumayag na manghuli ng sanggol sa halip na makipag-away? Ang mga babae ay hindi makatwiran sa una, sila ay nagsasalita lamang tungkol sa pagiging hindi masaya. Hindi ako nanalo sa laro, hindi pa rin ako nanalo sa laban na ito, hindi ako masaya, kaya kailangan kong lumaban. Si Xiao Ziner ay natapos ng magsalita, sumanggot ng malamig, at lumipad muli patungo kay Yefan. Ilang beses na tumilapon si Xiao Ziner sa hangin, at mabilis na pinalabas ang ginintoang apoy ng phoenix gamit ang kanyang mga binti, parang gintong ahas na mabangis na sumasayaw, umuungal patungo kay Yefan. Feng Wu, Jin Lun. Ang hugis arc na ilaw ng apoy na nabuo ni Jin Yan ay naging isang malaking pabilog na bagyo, na tumatakbo sa lupa at nilalamon ang bahay, tulad ng apoy na sumusunog sa ligaw. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, iniisip na hindi siya makapaniwala na ang apoy ng phoenix ng iyong babae ay walang katapusan, tulad ng nakakagalit na enerhiya ng isang sinaunang mandirigma. Kaya, sinimulan ni Yefan ang isang diskarte sa tug of war at nagsimulang tumakbo ng ligaw sa iba't ibang lugar ng Tai Chi Gate. Huwag kang tumakbo. Duwag. Nang makitang tumatakbo si Yefan, si Xiao Ziner ay nagsimulang sumunod ng mabuti. Nakabalot siya ng Feng Yan sa buong katawan, parang gininto ang araw, na gumagalaw sa Tai Chi Gate. Sa bawat oras na gagawa siya, si Feng Yan ay nagngangalit at sinunog ang lahat. Bago ko alam, ang apoy na dulot ni Feng Yan ay kumalat na sa kalahati ng Tai Chi Gate. Kung hindi dahil sa napakaraming gusaling gawa sa bato, natatakot ako na matagal nang nasunog ang lahat. Gayunpaman, ginawa ng lava ang Taijimen na nawasak at kakilakilabot. Naluluha na si Zhou Changrong at ang iba pang matatanda nang makita nila ito. Hindi nila maiwasang lumuhad sa lupa at nagsimulang magmakaawa kay Xiao Ziner. Miss Xiao, huwag ka nang lumaban. Ang aming Tai Chi clan ay may 1,000 taon na pamana. MS Phoenix. Huwag mo itong sunugin. Huwag mong sunugin. Labis siyang nabalisa, ngunit walang pakialam si Xiao Ziner sa kanila, kailangan niyang mahuli si Yefan. Tumatakbo ng pabalik-balik tulad nito, sa loob ng kalahating oras, ang buong tuktok ng bundok ay nagliliyab sa apoy, at ang mga ordinaryong alagad ng Tai Chi ay hindi na maaaring manatili dito at tumakbo pababa ng bundok ng maaga. Si Xiao Ziner ay tila sa wakas ay nag-apoy at pagod, nakatayo siya doon na humihingal, nakatingin kay Yefan sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Hindi rin nagkaimik si Yefan, tumalikod upang panasan ang kanyang pawis, at sinabing, Beauty, sa tingin ko ay ayos lang, kung tumakbo ka kasama ko sa napakabilis na bilis, mapapagod ang bakal mong katawan. Bumalik ka na para maligo at matulog, huwag mong ipagpaliban ang walang kwentang bagay na ito ng pagpatay sa akin dito, paano na? Kabanata 0413 Phoenix Burns Blood. 0413. Ang mga matatanda ng Tai Chi sect ay hindi rin magawang umiyak. Nagmamadali si Zhou Changrong at nagmakaawa, oo. Miss Xiao, pakiusap bumalik ka. Handa kaming ibigay si Guyu. Magpalat lang tayo ng ulo. Mas gugustuhin ng Tai Chi sect na hindi gamitin ang Guyu. Sect Master, ayaw kong sunugin ang buong gate ng bundok. Sa kasalukuyan, halos lahat ng Taijimen ay nawasak. Sa kabutihang palad, maraming mahahalagang libro ang nakatago sa likod ng bundok.
Kung hindi, ang Taijimen ay talagang mahuhulog mula sa apat na pangunahing paksayon. Ngunit ito ang kaso, tulad ng isang malaking lugar ng nasusunog, ang pagkawala ng Taijimen ay hindi nasusukat. Lihim ding natuwa si Yefan nang marinig niya ang mga salitang ito. Nagkusa ang Tai Chi sect na ibigay si Guyu at ang kanyang anak, at napakasaya rin niya. Ngunit mukhang hindi kumbinsido si Xiao Ziner, kumunat ang noo, at sinabing, sinong nagsabing pagod ako, maghintay ka. Pagkasabi nun, tumalikod si Xiao Ziner at sumugod sa nagngangalit na apoy. Ang katawan ni Xiao Ziner ay pumasok sa apoy na ito, at ang kanyang damit ay hindi nasira kahit kaunti. Sa halip, ang nakamamatay na apoy na ito, kasama ang banayad na pulang-pula na duwende sa kanyang tabi, ay patuloy na nagsasama sa katawan ni Xiao Ziner. Huminga ng malalim si Xiao Ziner, at ang apoy ay patuloy na pumasok sa kanyang mukha, butas ng ilong, butas sa tainga, bibig, at maging sa mga mata. Nang imulat ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata ay puno na ng gintong apoy, at ang pagod ng buong tao ay ngayon lang nawala, at siya ay puno ng enerhiya. Ang eksenang ito ay talagang ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ito ang maalamat. Ang talento ng dugo ng Phoenix, muling pagsilang mula sa abo. Hindi ko inaasahan na totoo ito, nakakatakot. Narinig ni Yefan ang ilan ng mga salita ng Elder ay biglang naalala ang alamat tungkol sa Phoenix Girl. Ang talent daw ng Phoenix Girl ay, tulad ng Phoenix, makakakuha siya ng bagong buhay sa apoy. Sa katunayan, kung ang babaeng Phoenix ay mabubuhay na muli mula sa kamatayan ay hindi alam ng lahat, dahil wala pa silang narinig na sinumang pumatay sa batang babae na Phoenix. Gayunpaman, hanggat ang babaeng Phoenix ay may apoy, maibabalik niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at hanggat may apoy, ang babaeng Phoenix ay maaaring magkaroon ng walang katapusang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang kanyang pinagmumula ng enerhiya ay hindi pagkain, ngunit apoy. Nang muling lumabas si Xiao Ziner mula sa apoy, nawala ang lahat ng pagod, at ang gininto ang apoy ng Phoenix ay namuumuli sa kanyang mga kamay, ngumiti siya ng may kumpiyansa, okay, hindi mo ba naisip na napakalakas mo, pagkatapos ay tingnan mo kung sino ang unang mauubos. Mapait na ngumiti si Yefan, kung gayon, ano? Hindi ka maaaring maglaro ng ganito, makakabawi ka ng walang katapusan kung susunugan mo ito, kaya hindi tayo magsaya. Humph, masasabi ko sa iyo kung paano ako matalo, buong pagmamalaki ni Xiao Ziner, ang unang paraan, kung wala akong pagkakataong makapasok sa apoy, hindi na ako makakabawi. Ang pangalawang paraan ay ang patayin ako kaagad nang hindi ako binibigyan ng pagkakataong maipanganak muli mula sa abo, ang tanong ay, kaya mo ba? Huminga ng malalim si Yefan, sa totoo lang, wala man lang siyang kumpiyansa na talunin si Xiao Ziner, lalo pa siyang patayin. Tungkol sa hindi pagbibigay sa kanya ng pagkakataong maligo sa apoy, maliban kung ito ay nasa malawak na karagatan, ito ay isang bulubundukin, at isang sunog sa kagubatan ay sapat na para sa kanya upang labanan sa loob ng isang buwan o dalawa. Kahit na ang pisikal na lakas ni Yefan ay lampas sa limitasyon ng mga tao, imposible para sa kanya na makipaglaban sa babaeng Phoenix sa loob ng 1 o 2 buwan, at tiyak na siya ang unang mamamatay. Hindi tayo maaaring makipag-ayos, maaari ba tayong maglaro ng ibang paraan? Malungkot na hinawakan ni Yefan ang kanyang noo. Nandito siyang lahat, at hindi niya maaaring pabayaan si Guyu at ang kanyang anak. Kung lihim na gumawa ng masama si Guyu at saktan ang sarili niyang babae, may malaking mangyayari. Galit na ako, kailangan kitang sunugin ngayon. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Inilahad ni Yefan ang kanyang mga kamay, kung gusto ko talagang tumakas, hindi mo ako mahuli, paano ako masusunog? Kung gayon, hahayaan kitang tumakas. Pagkatapos magsalita ni Xiao Ziner, nagbago ang ugali ng kanyang buong pagkatao, siya ay napakalamig at marilag sa isang iglap, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng gintong apoy. Inilagay ng babae ang malajade na hinlalaki ng kanyang kanang kamay sa kanyang bibig, ibinuka ang kanyang mga ngipin, at kinagat ang kanyang hinlalaki na nagbukas ng maliit na butas. Nakita ko na lang na tumambad ang isang patak ng dugong nagniningning ng gininto ang pula na nakasisilaw na kinang. Dugo ng Phoenix. Namanhid ang anit ni Yefan, at napabulalas siya, gusto mo ba talagang makipag-away sa akin? Pinisil ni Xiao Ziner ang patak ng Golden Red Phoenix Blood sa kanyang palad. Ang Nine Heavens Scroll, ang Phoenix ay nagsusunog ng dugo. Ang Fengwu Jiu Tian ay eksaktong kakaibang kasanayan na nilinang ni Xiao Ziner sa ilalim ng premise ng pagkakaroon ng dugo ng Phoenix. Dahil ito ay misteryoso, hindi alam ng maraming tao na ang tunay na kapangyarihan ng Phoenix Girl ay makikita lamang sa pamamagitan ng pagcast ng Nine Heavens Scroll. Habang ipinakita ni Xiao Ziner ang kanyang kakaibang kakayahan, isang gintong pulang kulay na mas nakakasilaw kaysa dati, at ang apoy ng Phoenix na ang temperatura ay tumaas ng hindi bababa sa 2 o 3 beses, ay nag-apoy mula sa kanyang palad, at mabilis na kumalat at tumangay kay Xiao Ziner. Buong katawan. Ang mahabang itim na buhok ni Xiao Ziner ay naging pulang-pula. Hindi ko alam kung dahil ba sa sunog, o talagang kinulayan ng pulang-pula ang buhok. Sa ilang sandali, biglang nagbago ang ugali ng buong pagkatao ni Xiao Ziner, tila siya talaga ang hari ng 100 ibon, ang maalamat na ibong Phoenix. Dapat kang makaramdam ng karangalan, handa akong makipag-away sa iyo ng seryoso.
Ang boses ni Xiao Ziner ay naging walang kapantay, ngunit ito ay medyo malamig at mas walang malasakit kaysa dati. Kumalat ang isang shockwave ng golden red phoenix flames, at agad na tinangay ang ilang bahay. Walang damo sa paligid ng katawan ni Xiao Ziner. Daan-daang mga elite at elder mula sa Tai Chi sect, nang makita ang eksenang ito, ay nabigla sa matinding pressure na ipinakita ng superior na ito. Tiningnan pa nila ito mula sa layong 12-12 ng metro, at naramdaman nila na tumibok ng malakas ang kanilang mga puso. Sa muling pagtingin kay Ye Fan, kaya pa rin niyang tumayo ng mahigit 10 metro ang layo mula kay Xiao Ziner sa sandaling ito. Kailangan kung humanga na ang lakas ni Ye Fan ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang mga alagad ng Tai Chi ay sumusunod sa utos. Mabilis na umatras. Mabilis na umalis. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga immortal, at tayong lahat ay mamamatay. Napagtanto ni Zhou Changrong at ng iba pa na hindi maganda ang sitwasyon, dahil ang isang powerhouse na tulad ni Xiao Ziner, sa sandaling itinuon niya ang kanyang atensyon sa labanan, wala na silang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga sundalong hipon at general ng alimango. Bilang resulta, isang grupo ng mga alagad ng Taiji Men, na hindi pinansin ang pagkasunog ng gate ng bundok, ay nagmamadaling tumakbo pababa ng bundok. Matiim na sinulyapan ng dawist na si Guyu si Ye Fan, iniisip na mas mabuti para kay Ye Fan na sunugin hanggang mamatay, at pagkatapos ay binalak na tumakas ng tahimik at dalhin si Teng Ziqiao pababa ng bundok. Ngunit sinong mag-aakala na hindi siya nakalimutan ni Ye Fan? Dahil alam niyang tatakbo siya, lumingon si Ye Fan at sinabing, Guyu. Saan ka tatakbo? Kabanata 0414. 0414. Lumipad si Ye Fan at hinabol siya, ngunit wala siyang pakialam sa nakakatakot na anyo ni Xiao Ziner na nasusunog ng dugo ng Phoenix. Kahit na nasugatan siya, kailangan muna niyang patayin si Guyu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago sumugod si Ye Fan, mayroong isang golden red lightning light flame spear, na biglang tumagos sa katawan ni Guyu sa bilis na hindi makilala sa mata. Paft. Dati. Nagkaroon ng oras si Guyu na mag-react, lumitaw ang isang nasusunog na butas sa kanyang tiyan. Nilingan niya ang kanyang ulo, tumingin kay Xiao Ziner sa di kalayuan, at nagpakawala ng matinis at ayaw sumigaw. Ah! Gitling! Si Guyu ay sumigaw na may baluktot na mukha, ang kanyang katawan ay sinindihan ni Feng Yan, at pagkatapos ng ilang segundong pagsisikap, ay nilamon ng apoy at naging itim na nalalabit. Bawal kang umalis, tinatanggap mo ba talaga ang sinabi ko? Sabi ni Xiao Ziner na walang ekspresyon ng mukha, at pagkatapos ay sinabi kay Ye Fan, ngayon, ikaw na. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig. Bagamat naramdaman niyang may nanggagaling sa kanyang likuran, hindi siya nakaramdam ng anumang banta dahil sa palagay niya ay hindi ito pag-atake laban sa kanya. Gayunpaman, talagang pinatay ni Xiao Ziner si Guyu, na ikinagulat pa rin ni Ye Fan. Ngayon lang, pinigilan ni Xiao Ziner si Ye Fan sa pagpatay kay Guyu, ngunit ngayon, wala nang pakialam si Xiao Ziner sa mga patakaran at batas. Halatang gusto lang niyang lumaban at wala siyang pakialam sa kahit ano pa. Ang lakas ay kusang loob. Ito ay walang alinlangan ng tunay na paglalarawan ng Phoenix Girl. Lumingon si Ye Fan at mapait na ngumiti, Miss Xiao, kailangan bang gawin ito? Sa totoo lang, patay na si Guyu, kaya makakaalis na ako. Sa pag-alis ni Teng Ziqiao, hindi nag-alala si Ye Fan dahil wala na si Teng Ziqiao. Bastos talaga ang tatay na ito. Huwag mong isipin na hindi ko alam, hindi mo ako inaway ng seryoso, ipinakita ko ang aking sinseridad, kung maglakas loob kang tumakbo, hindi ka lalaki. Malamig na ngumuso si Xiao Ziner at buong pagmamalaki na itinaas ang kanyang ulo. Ang gininto ang pulang apoy ng Phoenix ay parang buhawi, na bumabalot sa kanyang buong katawan, at ang lakas ng pagpigil nito ay tumataas pa rin. Nagsimula ang posisyon kung saan nakatayo ang babae. Sa lahat ng direksyon, ang mga bato sa lupa, ang mga pader sa lupa, at lahat, ay natutunaw at nasusunog. Siya ay tulad ng isang gumagalaw na gintong araw, tulad ng isang tunay na hari ng mga ibon, sinisira ang langit at sinisira ang lupa. Hindi napigilan ni Ye Fan na makaramdam ng pagkabalisa sa buong katawan niya, pakiramdam na ikinulong siya ng isang malakas na lalaki sa kanyang chi, na nagpakaba at nasasabik sa kanya. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang pagtakas ay ang pinakakalmado at tamang paraan upang harapin ito. Ngunit hanggat may apoy, ang mga tao ay makakabawi ng walang katiyakan, ngunit hindi ko magagawa iyon laban sa langit. Gayunpaman, sa mga buto ni Ye Fan, sa kaibuturan ng kaluluwa ni Ye Fan, ang dignidad ng isang malakas na tao ay hindi nabubure dahil sa mahinang katahimikan sa nakalipas na 2 o 3 taon. Dahil sinabi mo iyon, kailangan kitang samahan. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang sarili, nasunog ang lahat ng damit at pantalon, ngunit halatang sanay na si Xiao Ziner na makitang hubot-hubad ang iba, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Buti na lang at naiwan silang dalawa sa tuktok ng bundok. Kung hindi, ang labanan na ito ay magiging kakaiba. Isang malaking hubad na lalaki ang nakikipaglaban sa isang magandang babae na nagliliyab. Ipinilig ang kanyang ulo at iwinawagayway ang nakakagambalang mga kaisipang ito, huminga ng malalim si Ye Fan. Ang buong puso ay tumira. Habang nagbabago ang paghinga ni Ye Fan, ito ay naging mas pare-pareho at mahaba, ang bawat kalamnan sa katawan ni Ye Fan ay tila nanginginig,
at ang mga kasukasuan ay nagsimula ring gumawa ng solidong tunog. Nang muling idilat ni Yefan ang kanyang mga mata, malalim at matalim na ang kanyang mga mata, at humakbang siya pasulong. Boom! Bumagsak ang lupa sa isang malaking hukay gamit ang paa ni Yefan. Ang mga kalamnan ng baywang ni Yefan ay nakalink sa bawat kalamnan ng hita, guya, at maging ang talampakan, nagpapadala ng isang koordinado at nakakatakot na puwersa, nagkokonekta at naglalabas ng bawat lakas ng katawan sa isang bagong taas. Pinaikit ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata at bamulong, iyan ay kawili-wili. Hindi umimik si Yefan. Sa isang hakbang, ang kanyang katawan ay sumugod na patungo sa kinatatayuan ni Xiao Ziner, sa sobrang init. Sa di kalayuan, tila isang anino na bumabagsak sa isang nakakapasong araw. Si Feng Yan ay parang baliw na dragon, umaatungal sa katawan ni Yefan, at sinunog ng apoy ang lahat sa lahat ng direksyon. Ang bilis ni Yefan ay kasing bilis ng kidlat, at ang daloy ng hangin at ang malakas na bagyo ay naging mahirap para sa mga apoy ng phoenix na ito na lumapit. Ginagamit ni Yefan ang kanyang nakakabaliw na bilis ng paggalaw upang maiwasan ang direktang pakikipag-ugnayan kay Feng Yan. Mukhang alam din ni Xiao Ziner ang problemang ito, kaya tumayo lang siya at nagkalat ng spherical phoenix flame sa lahat ng direksyon. Gatlang M. Umungol si Yefan, na nakaharap sa hindi may iwasang Feng Yan na sumugod, nakapasok na lang siya. Sa isang suntok, pilit na pinunit ng umaalon na hangin na ito ang death zone na nababalot ng apoy ng phoenix. Isa pang sipa, tulad ng isang mabigat na artillery shell, sinipa ni Yefanji ang mahalagang bahagi ni Xiao Ziner. Nang makitang hindi makatwiran ang pagpasok ni Yefan sa kanyang sariling Phoenix Flame Domain, nagulat si Xiao Ziner, ngunit nag-react pa rin siya. Hangho Wings. Sa likod ni Xiao Ziner, isang puting apoy ng Phoenix ang kumalat. Nakabuka ang isang pares ng pakpak, mga 10 metro ang lapad. Sa biglaang panginginig ng boses, lumipad pa atras ang katawan ni Xiao Ziner, iniiwasan ang sipa ni Yefan. Nagulat si Yefan, tanging nakita niya si Xiao Ziner na ikinakaway ang kanyang puting pakpak ng Phoenix at lumilipad sa hangin. Sa isang kisap mata, si Xiao Ziner ay lumipad na sa himpapawid ng 12-12 metro, ang kanyang mga pakpak ay nanginginig na parang isang nasusunog na anghel. Ikaw, kaya mo pang lumipad. Naramdaman ni Yefan na ang dugo ng Phoenix ay masyadong nangingibabaw, ito ay malakas lamang, at napakaraming mga gawain, maaari ba siyang lumipad? Paano ito labanan? Hindi umimik si Xiao Ziner, kumunat ang kanyang crescent eyebrows, lumingon siya para sumisid, at inatake muli si Yefan. Sa kanyang kamay, muling nag-alab ang isang nakasisilaw na pulang-pula na apoy ng Phoenix. Ang temperatura ng apoy ng Phoenix na ito ay tila mas mataas kaysa sa gintong pulang apoy ng Phoenix. Nang ang Scarlotte na apoy ng Phoenix ay naging isang malaking Scarlotte na apoy na espada na may haba na 4 o 5 metro, nagkaroon ng mahinang tunog ng isang matalim na sigaw ng Phoenix, at tila ito ay isang matalim at malupit na tunog lamang mula sa paghiwa sa hangin. Chuchujan. Nakita ni Yefan ang espadang ito, ngunit hindi siya nang ahas na hawakan ang gilid nito, at nagmamadaling tumakbo palayo. Sa sandaling bumagsak ang batang espada sa lupa, isang magulong heatwave ang napukaw, na direktang tumunaw sa mga bato sa lupa, na parang naging isang higanting lava crater. Ang sinumang makakakita sa mapang wasak na kapangyarihang ito ay magugulat dito. Ngunit si Yefan ay walang oras na pakialam kung gaano kabangges ang batang espada ni Xiao Ziner, dahil ang likod ng pakpak ni Xiao Ziner ay pumuputok at mabilis na lumipad patungo kay Yefan. Naramdaman ni Yefan na wala siyang pakinabang sa ganoong kahirap na laban. Sa matalas na mga mata, nakakita siya ng isang sinaunang balon sa isang wasak na patio sa hindi kalayuan, at agad na tumakbo. Kabanata 0415. 0415. Malapit na sumunod si Xiao Ziner sa likuran, sinaksak gamit ang isang espada, at ang espada ng Phoenix ay mabilis na lumaki sa isang dosenang metro ng apoy ng Phoenix. Tumalon lang si Yefan sa sinaunang balon, at nakarinig lang ng pop, at nahulog si Yefan sa tubig ng balon. Sa tingin mo ba ay magiging maayos ka sa pagtalon sa tubig? Nagliwanag ang mga braso ni Xiao Ziner ng apoy ng Phoenix at inilagay ito sa dingding ng balon. Sa isang iglap, ang buong sinaunang balon ay nagsimulang matuno, at kahit isang puting kalawakan ay nagsimulang lumitaw sa balon. Nang singaw ng tubig. Sa sandaling ito, si Yefan mula sa balon ay biglang sumugod, at isang subaw ng tubig ang tumalsik, nalaman lamang na ito ay direktang sumisingaw. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Akala niya ang tubig ay makapagpapahina kay Xiao Ziner, ngunit masyado siyang nag-isip. Natatakot ako na kahit sa malawak na karagatan, hindi nito kayang pawiin ang apoy ng Phoenix ng babaeng ito. Hindi na inisip ni Yefan, sa wakas ay lumamig ang kanyang katawan, at agad na uminit muli, mas mabuting makipag-away sa isang babae. Dahil dito, nagsimula kaagad ang isang tug of war. Ginamit ni Yefan ang kanyang bilis at lakas upang patuloy na humiwalay sa espasyo, habang si Xiao Ziner ay patuloy na umiiwas sa direktang pag-atake ni Yefan, ngunit ginamit din ng Chuchoj iyan upang patuloy na maglunsad ng mga mapangwasak na pag-atake. Dumating at umalis kayong dalawa, at wala ni isa sa kanila ang natalo.
Matapos ang mahigit 10 minuto ng matinding labanan, si Ye Fan ay natatakpan ng mga paso sa buong katawan, at si Xiao Ziner ay aksidenteng natama ng ilang beses. Isa pang staggered pass sa himpapawid, sinuntok ni Ye Fan si Xiao Ziner sa balikat, sinunog ng espada ni Xiao Ziner ang baywang ni Ye Fan. Pagkalapag ng dalawa, napabuntong hininga si Ye Fan at hinawakan ang kanyang nasunog na bahagi na may depressed look sa kanyang mukha. Lalong lumakas ang pisikal na lakas ni Xiao Ziner, napabuntong hininga siya, at pinigilan din ng hangguyi sa likod niya. Miss Xiao, malapit na itong matapos, kung lalaban ka ulit, mamamatay ka, sabi ni Ye Fan. Wala pang mananalo. Matigas na inikot ni Xiao Ziner ang kanyang ulo at sumugod sa dagat ng apoy na nagninangas muli. Iiyak na sana si Ye Fan, ano ang ibig sabihin ng babaeng ito, kalahati ng laban ay isisilang na muli mula sa abo. Hoy! Xiao Ziner, tapos ka na ba? Hanggang kailan ka lalaban ng ganito? Hindi napigilan ni Ye Fan ang magmura. Hindi nagtagal ay lumabas na si Xiao Ziner, mukha siyang na-refresh muli, halatang nakakabawi ng maraming enerhiya. Hindi magtatagal, matatalo ka sa akin ngayon. Confident na sabi ni Xiao Ziner. Huminga ng mahabang hininga si Ye Fan, nagdilim ang kanyang mga mata, hindi naman iyon. Bakit, may tinatago ka pa bang lakas? Bakas sa mga mata ni Xiao Ziner ang pagdududa, ngunit halatang hindi siya naniniwala. Sa kanyang opinyon, nagawang pilitin ni Ye Fan na ipanganak muli mula sa abo ng 2 beses, na medyo kapansin-pansin. Gumawa si Ye Fan ng desisyon sa kanyang puso, makakatakas siya, ngunit ayaw niya, at kung gusto niyang manalo sa labanang ito, ang tanging paraan ay ang talunin si Xiao Ziner ng may ganap na lakas ng pagsabog. Kung hindi man, bagamat makakayanan ng kanyang katawan ng maraming paso, tiyak na hindi problema ang patuloy na masunog ng ganito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ko ang hakbang na ito pagkatapos kong pag-aralan ito. Hindi nahihiyang gamitin ang hakbang na ito sa harap ng babaeng Phoenix. Sana ay hindi ka mabaygo. Bilang ang bumagsak ang boses, pinalibutan siya ng katawan ni Ye Fan. Nagsimulang manginig ang buong hangin. Ang katawan ni Ye Fan, bawat kalamnan, bawat organ, bawat nerbiyos, bawat patak ng dugo. Hanggang sa bawat cell, na parang nakakaramdam ng isang tawag, ay naging hindi mapakali at hindi mapakali, kaya't siya ay mabilis na pumasok sa isang pagtatangkang magbulalas, sinusubukang ilabas ang estado ng kung ano. Nagsalubong ang mga kilay ni Xiao Ziner, bigla niyang naramdaman na may mali, habang nakatingin kay Ye Fan mula sa malayo, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi natural. Mukhang nakunan ng lalaking ito ang paligid. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay hindi na makayanan ang kanyang kapangyarihan, at siya ay may poster ng pagbagsak. I dissolve, disintegrate. Ano? Ang ginamit ni Ye Fan ay ang ehersisyo na nakuha niya mula kay Shu Lingshan, ang magic kung fu na halos naging sanhi ng malubhang pinsala ni Shu Lingshan. Ang disintegration technique na ito ay pinahusay ni Ye Fan. Matapos itong malaman ni Ye Fan, hindi niya talaga ito ginamit. Sinubukan lang niya kung paano palabasan, pero hindi niya talaga nagamit ng buo. Dahil, naramdaman ni Ye Fan na ito ay isang pamamaraan na nagpakawala ng kanyang potensyal at ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa sukdulan. Ang ganitong uri ng matinding lihim na kaalaman sa pangkalahatan ay may mga side effect, tulad ng pagsira sa sarili ng totoong chi, ito ay isang baluktot na paraan. Gayunpaman, nilayo ni Ye Fan na makipagsapalaran upang makita kung magagamit niya ang disintegration technique upang mapataas ang kanyang kapangyarihan sa antas ng pagkatalo sa Phoenix Girl. Gatlang M. Si Ye Fan ay sumigaw sa langit, tumuntong sa lupa, at ang lupa sa paligid ng kanyang katawan ay hindi napigil ang gumuho ng hindi inaasahan. Ang isang malaking bilang ng mga bato ay sumabog, at ilang mga nasusunog na bulwagan ay nabaligtad din ng shockwave na ito. Isang marahas na alon ng hangin ang naging dahilan ng pag-atras ni Xiao Ziner ng malayuan. Anong klaseng kung fu ang ginagawa mo? Nagulat si Xiao Ziner, hindi pa rin niya maramdaman ang nakakagalit na enerhiya ni Ye Fan, ngunit malinaw kung anong uri ng kung fu ang ginamit ni Ye Fan upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan. Matapos tumayo ng tuwid ang katawan ni Ye Fan, ito ay naging isang bilog na mas malaki at mas matangkad, mula sa mga 1.8 metro hanggang higit sa 2 metro. Mas makapal ang mga braso, binti, at baywang ng tigre. Lahat ng naunang paso ay gumaling na rin sa mga kalamnan ni Qi. Sa ilang sandali, si Ye Fan ay parang isang eskultura ng God of War na may taas na 2 metro, at bawat kalamnan ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Si Ye Fan mismo ay hindi inaasahan na ang disintegration technique ay maaaring gawing napakalakas ng kanyang kakayahan sa pagpapagaling, ngunit kapag pinag-isipan niya itong mabuti, ang kanyang mga selula ay lumakas, at siya ay natural na gumaling ng mas mabilis. Nararamdaman ang temperatura ng nakapalibot na apoy ng Phoenix, hindi na ito kasing init ng dati. Makikita na kahit na ang lakas ng pagtatanggol ay pinalakas ng ilang antas. Huminga ng malalim si Ye Fan, nanliit ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay naging isang walang anino na baliw na dragon, na punit sa hangin, tila gumalaw sa isang iglap, at nakarating sa harap ni Xiao Ziner. Isang kamao ang naitapon, at ang kamao ng sandbag ay parang isang higanteng martilyo ng pagkubkob, na tumutusok sa apoy ng Phoenix. Chuchujan.
Matagal nang nakabantay si Xiao Ziner, at ang Crimson Fengyan Sword sa kanyang kamay ay bumangga sa kamao ni Ye Fan, at ang talam ay nadurog. Nanlaki ang magagandang mata ni Xiao Ziner, hindi siya makapaniwala na may makakagawa nito sa kanilang mga katawan. Anong klaseng halimaw siya? Nagulat si Xiao Ziner. Si Xiao Ziner ay umasa kay Hang Huwing at mabilis na lumipad pa atras, ngunit kailangan pa rin siyang abutin ng pangalawang kamao ni Ye Fan. Ang kalasag ng alakdan. Si Xiao Ziner ay mayroon pa ring backhand, at inilabas niya ang isang lilang apoy ng phoenix sa kanyang kaliwang kamay, na bumubuo ng isang napakalaking lila na kalasag ng apoy na kasing laki ng isang tao. Boom! Ang kamao ni Ye Fan ay malakas na hamampas sa Purple Phoenix Flame Shield na ito, na nagdulot ng malakas na ingay na parang kulog. Hindi pa ito natatapos, ang mga kalamnan ng balikat ni Ye Fan, mga kalamnan sa braso, maliliit na kalamnan sa braso, at ang kapangyarihan ng bawat daliri ay ipinapadala na parang alon. Ang kamao na ito ay naglabas ng pangalawang kapangyarihan. Bang! Sa wakas ay hindi na kayang suportahan ni Xiao Ziner ang kapangyarihan ng kamao na ito, at ang kalasag ay bumagsak din, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas, na direktang tumama sa pader ng bundok. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.